mga Jo. At yun ang ate Zoe. Dito na. Good morning ka na. Kanina pa siya Good morning. Oh, Nenda, ito na yung pancake mo. Kunin mo yung ano mo. Yung board. Kunin mo na. Kami lang tatlo today sa bahay. Kasi ang daddy Teba nag-work na. 7 ng umaga dito. Ano po yun? Akin na po yung board mo. Dito, ang aming Kenneth gising na rin. Hi. Good morning. Good morning, Ken. Ay, akin na yung board, ate. Ginagawan ko nga ng pancake ang ate Zoe for her breakfast. Kasi papasok yan ng school. Gutom na rin ang bebe. Mag-pancake ka din po. Na? Pancake ka din po. Ha? Gusto mo din po ng pancake? Siyempre. La. Kinukuha niya yung ate niya. Cover your mouth, ate. May ubo pa yan si Kenneth. At saka ang ate, inubo na din. Oh, okay ka lang po dyan. La. Okay lang. Uy! Tulala. Hi. Hi. Okay. I-prepare na ni Mami ang breakfast. Na. Pero dumedi na kasi yan. Bago kami bumaba, dumedi na siya. Pasensya na po sa kalat ang aking sari-sari store. Hindi pa natatapos ang aking mga ligpitin. Ito pancake mo. Ano yan? Layo ko kayo ng konti, mga Jo. Nano? 10. Saglit lang. Gawa pa si Mami. Tapos kasi Yes po. Ano po yun? Lagi na yan nag-i-excuse kapag nagsasalita ako. Dali, doon na ikaw. Kunin mo na yan. Pagluto pa kita ng isa pa. Asa na ba tayo? Pag nagsasalita ako, sabi ko sa kanya, kapag meron akong kausap, huwag siyang yung sa Kapampangan, tawag namin doon, sasabat. Yung huwag siyang makikisabay, yung huwag siyang magsalita din, yung makiusap sa akin, yung magpa-excuse muna siya. Kasi hindi yun maganda yung may kausap si Mami, yung ganyan. Tapos ikaw, makikisabay ka din. Sabi kong gano'n sa kanya. Kaya every time na may kausap ako, tapos gusto niya akong kausapin, gaganunin niya ako. Tapos sasabihin niya, excuse me, Mami. Ang cute! Ay, umalis na. Punta ka na dyan. Sige. Hala, ang bilis nung isa. Kenneth, saglit lang. Asan na si Kenneth? Kenneth! Kenneth, come to Mommy. Come on. Ang galing na niya umurong. Wow, galing naman ng bebe ko na yan. Dito, punta kay Mommy. Come on. Wow, galing naman. Eat na ikaw, ate. Tapusin ko lang yan and then sasabay si Mommy sa'yo. No. Nay, galing naman ang bebe namin. Wow, that's so crazy. What is that? That's the shadow of the ano. You are the twin. Yeah, the shadow of the fork. Gulat din si Kenneth. Gulat din si Kenneth, ha? Gulat ka din po. Ayaw pa kumain ng Kenneth. Busog pa kasi 6:30 dumede. Kahatid na lang namin kay Ate Zoe doon ko siya pakainin. Let's go back sa pinag-usapan natin kanina, yung bata na nag-e-excuse pa may kausap si Mami. Nung bata ako, naku kay Mama, hindi yan pwede. Kapag may kausap ka, tapos nakikiunahan ka, nakausapin mo din siya, naku, dudugo ang bibig mo. Kaya ganun din ang sinabi ko kay Zoe na hindi ko naman mapaduguin yung bibig niya. Pero sabi ko sa kanya, excuse. Kasi mas maganda na kausapin yung bata kesa sa saktan agad. Pero nung tayo, syempre, nung panahon natin, ang pamamalo, isang parte talaga ng ano yan, pagpapalaki ng anak. Pero to si Zoe, napapalo din ito sa akin. Hindi lang lagi. Pero most of the time, kinakausap ko muna siya. Pero hindi mo rin kasi maiwasan pag minsan yung napuno ka na, talagang puno-puno ka na.
Tapos yung pagod ka, yung ang dami mong ginagawa, tapos walang natatapos sa mga gawain mo. Tapos sumasabay pa yung anak mo, yung ganyan. Parang tuliro ka na, yung ang dami mo nang iniisip and everything. Tapos sasabay pa yung ganon. Minsan napapalo ko talaga siya. Pero madalang lang. Nanak. Ken, ano man? Na. Oh. Ano? Hatid mo doon si ate. Ha? Finish! What's up? Oh! What's up? Yeah. What's up? Toothbrush ka na? Tara. Ready na ito. Ay, ang aming Ken. Ay. Okay ng Ken. At hindi na rin nangangamoy ang kanyang buhok. Finally. Nabe. Hindi na nangangamoy ang buhok. Hindi na. Pero hindi ko man nakausap yung babae doon. Nung kakausapin ko na dapat, hindi na nangangamoy si Kenneth. So, siguro na-realize din niya. Hindi ko sure. Medyo okay na pakiramdam niya. Hindi kagaya ng photoshoot nung Sabado. Talagang masakit ang pakiramdam niya. Ano yun? Ang likit-likit na ano yun? Ate, inumin mo na yung milk mo and then magbihis na. Come on na. Si ate naman ngayon ang inuubo. Naku, hindi malayo na ubuhin din siya. Sige. Iwan ko siya dito sa Grabe. Ayaw na ni Kino, di masyado kinakagal ngayon. Huwag mo iusog ang chair mo, anak, ha? Ayan na, gumapang na. Before kami bumabasin, hindi na ni Daddy kaninang 5 ng umaga yung heater. Kaya hindi na masyadong malamig yung floor. Sige, anak. Kenneth! Tinanggal ko na yung mga, baka makuha niyang mga ano dyan. Maliliit na particles. Ang lakas ng loob, ah. Woo! Be careful. Wow! Hinay-hinay po. Yung paa. Okay. Tara, bihis na ikaw, ate. Tara, bihis na. Go upstairs. Let's go, Ken. Samahan natin si ate. Let's go. Gusto ba niya magstay dyan? Tara, samahan natin si ate sa taas. Hatid muna natin ng ate Zoe. Yes, anak. Medyo cold outside, ha? Hindi ko malagay yung ano niya. Yung boots niya. Kasi malamig doon sa labas. Ayan na. So cute naman ang aming bim-bim. Okay, tara. Let's go, ate. Ready na ang ate Zoe. Outfit check. Ready na pati yung payong niya. Ate, get your bag. Get your bag po. Let's go, guys! Hatid muna namin sa school ang ate Zoe. Halaka yung susi ko. Baka hindi tayo makapasok ng bahay. Bye, ate. Bye-bye. Kamabi na. Bahay na kami ni Kenneth. Upo ang bebe. Ayan ang kanyang food. Wait a minute. Oatmeal na may blueberries and strawberries. Kain na ang bebe namin. Laka. Maasim. Pag mo ito pancake to ni mami. Na-late ng 1 minute ang ate Zoe. Kasi naglaro-laro pa siya sa ng ulan. Ayan, akyat na naman. Huwag aakyat, anak. Huwag aakyat. Strawberries and blueberries. Sarap niya pakainin talaga. Huwag aakyat dyan. Hindi pa kami nakakapunta kay Tita Maricel niya.
Kasi nanghiram ako ng ng seatbelt para dito sa upuan niya. Kaya lang kasi walang may nakalimutan na parang 2 parts para sa upuan. Kaya hindi malagay-lagay ang seatbelt. Malambot naman po ito, no? Ito, yung regular lang na oatmeal. Tapos, binoil ko lang sa milk. Yung milk niya. 2 minutes lang siguro na boiling. Tapos, nilagyan ko lang ng kinat ko na maliliit na strawberries and blueberries. Maasim po. Ha? Maasim. Okay na po. Okay na. Inunguya naman niya ang blueberry tsaka strawberries. Upo lang ikaw. Upo lang. Upo lang po. Hala. Hala. Huwag kang gaganyan. Upo lang ikaw. Hala ka na. Hindi. Ito. Ayan, Hindi mag-alis dyan. Ay, tingnan nyo naman, guys. Nakaalis na. Kung hindi mo talaga siya hawak, mahulog talaga siya. Sus, anak naman. Sige. Halak ka. Sige. Madumi po talaga siya, no? Kasi nagsisipon-sipon. Baka may mag-comment na naman sa inyo. Hindi ko siya pinupunasan. Pinupunasan ko po siya. Ito na. Ano ba yan? Klaseng pagkain na yan. Sige. Sige. Upo lang, upo. O, dito na lang upo. Yan. Upo na lang dyan. Hala na. Hindi mag-stay. O, sige. Hawakan na lang ni Mami. Hawakan na lang ni Mami yan. Sige. Opo. Hawakan na lang. Ayaw mo doon sa upuan mo. Ayaw doon sa upuan. Hindi. Bakit ba gustong pumupunta sa table? Bakit gusto sa table? May times na dinudura niya kasi naasiman siya. Naasiman ka? Masarap naman, no? Tayo talaga mga nanay, unahin natin pakainin yung mga bata talaga. Yung nanay, yung mga tira-tira na lang ng mga anak. Yung tirang pancake ni Zoe, yung almusalin ko mamaya. Inuubo-ubo pa si Kenneth. Pero inaano ko siya yung nilalagyan ko ng kinilig ka. Spray sa ilong, ini-spray ko. Yung salt solution. Pero magdamag, okay naman siya. Sa ngayon si Kenneth dumedede na lang minsan, yung madaling araw na lang. Dati 2 beses pa yung mga 10, 11, ganyan. Tapos, isa pa nun madaling araw, mga 3 o'clock. Pero ngayon, isa na lang. Uy, paubos na talaga. 2 subo na lang ito, anak. 2 subo na lang. And then, ubos na. Wow! Very good naman ang aming Ken, oy. Naubos niya. Very good. Last na. Last na, subo na. Last na. Hutso. Sipsipin ko yung ilong niya mamaya kasi meron kami pang sipsip ng sipon. Dapat pala kanina bago ka kumain. Bago siya dumede ulit. Last na talaga. Kapuranggit na lang. Wala na. It's empty na. Uy, very good. Very good ang baby. Si Mami naman kain. Kain muna ako mga jar. Nyar. Ay, inom tubig. Tara, painumin ko saglit ng tubig. Pinatulog ko na ang Ken kasi mukhang inaantok na. Time ko naman para makapag-breakfast. Grabe na tong araw na ito. Napaka-busy. At ang aking kape. Ang lamig na. Minsan sa isang araw, mga 2-3 beses ko na wawarm ang aking kape. Malamig na tuloy.
Kain muna tayo mga Jo. Tulog na ang Kenneth. Oh. Puti na lang talaga. Napaka-handy talaga ng CCTV sa taas. Yung camera sa taas. Para makita talaga ang bata kung tulog na or what. Ayan. Tulog na siya. Si Kenneth talaga napaka-easy niyang patulugin. Hindi kagaya nung kay Zoe. Hindi ko naman sa kino-compare sila. Pero magkaiba naman talaga sila. Kasi si Zoe talaga na baby talaga siya. Pero si Kenneth, talagang bigyan mo lang ng pacifier. Tapos ikumutan mo lang yung ang slip sack niya. Tapos ilagay lang siya sa bed niya. Basta busog siya, matulog na siya diretso. As in. Hindi na namin siya ginagamitan ng ano ngayon. Yung hair dryer. Pag minsan na lang pag medyo ano-ano yung pakiramdam niya. Pero most of the time, hindi na namin siya nilalagyan ng white noise. Init ko muna itong kape ko. Hagyak ko muna ng mainit na tubig. Ayan, puno na ulit. Hala, wala nang kulay. Mag-work tayo today. Mamaya pang 3 o'clock ang aking trabaho. Panghapon ako ngayon. Alas 3 ng hapon hanggang alas 12 ng madaling araw. Ulan-ulan pa man din. Ako, magbabike na naman tayo. Ulan-ulan. Buti na lang si Mama Marina. Binila niya ako ng kapote. Thank you, Ma. Thank you sa aking sponsor ng kapote. Si Zoe hanggang 12 lang ang pasok niya. Sunduin ko siya ng 12. Tapos magla-lunch lang silang dalawa ni Kenneth. And then, hatid ko na sila sa daycare. Hindi ko kasi sila pwedeng hindi hatid doon kasi darating pa si Daddy mga 3:30 pa yung ganyan or 3:20 ganyan. Eh alis ako mga 2 something. Kaya kailangan talaga silang mag-daycare ng mga ilang oras. Imagine ilang oras lang sila sa daycare pero si Kenny nakukuha niya lahat ng bakterya doon. Maglalaba pala ako. Pakita ko sa inyo yung ko dito sa gilid sa bayan. Kasi balak namin ni Daddy na bumili ng dryer para sa mga damit. Para hindi na ako nagsasampay-sampay ng marami dito sa tabi ng kitchen namin. Kaya lang sa ngayon kasi, tight pa ang budget mga Jo. Hindi pa tayo pwedeng bumili ng mga anik-anik. So, nagsasampay muna ako dito sa gilid. Tsaka yung malaki naming ref, yung lumang ref namin, yung nandun pa sa apartment dati, nandun din sa gilid ng kusina. Kasi ito talaga, intended, ayan, yung gilid na yan, intended talaga yan para sa pantry. Kasi nga walang pantry dito. Yun lang, yung sa taas-taas na yun. Pero hindi naman yun para sa pantry. Pakita ko sa inyo. Yun lang. Ayan yung pantry nabili namin. Sa second-hand store lang ito nabili. Merong ito sa loob, tinanggal na ni Daddy. Meron siyang box sa loob. Ayun o. May box yan, ganyan ang shape niya. Nandito sa loob, pinatanggal ko lang kahapon kay Daddy. Ang ganda niya kasi, nabubukas siya pa ganyan. Dito ko kayo o. Ayan. Nabubukas siya pa ganito. Ayan o, maganda. At least hindi matatamaan itong ito kasi yung oven, tapos ito pa yung ref na maliit. Tapos dito, papatanggal ko to kay Daddy, taas ko kayo ng konti. Tanggalin ko to. Tapos ito, papatanggal ko to kay Daddy, kasi lalagyan ito ng microwave. Tapos pabubutas ko dito. Ayan siya, ganon. Tapos may mga halaman ko. Tapos dito sa baba, meron siyang drawer. Ayan. Tapos, meron pa siyang, dito, lalagyanan ng bigas. Lalagyanan ko yan ng bigas sa baba. Cute siya, in a way. Hindi siya kasya actually. Pero for now, yan na muna. Kasi binili ko lang ito sa second-hand store. Nakita ko, maganda pa siya. Pwede namin siyang, pinturahan ng ganitong color nga. Nakabili na ng pintura si Daddy. So, pinturahan niya yan. Tapos, nandito, ito nga, may pinto sa gilid ng kusina. Alam nyo naman na ito. Tapos dito ako naglalabahin. Diyos ko, grabe ang aking labayan. Sarado ko muna. Nandito ang washing machine. Tapos ayan dyan ako nagsasampay muna for now. Yung ref na yon nililipat ko rin yun dito. Kasi ayoko siyang ilagay dito. Kasi nga may ref naman dito. Ayan.
yung maliit na ref. Kaya yung mga ibang gulay, tsaka yung mga meat, mostly nandyan. Ayan, tas tinanggal ko yung mga halaman dito. Tinira ko lang yung aking, ano ito, pang pansit ko ito eh. Ayan, celery, buhay pa rin siya. O, galing pa ito sa apartment. Nag-ano na talaga siya, oh. Dami niya ng ugat-ugat. Mga tuwalya ito na pinapatuyo ko sa heater. Tinanggal ko nga yung mga ano dyan, halaman, kasi nga si Kenneth natatamaan. Nilagay ko sila doon, ayun. So, ganun ang gilid ng kusina. Tapos, nakabili na rin kasi si Daddy ng mga, parang mga container na ganun. Lalagyan namin ng mga gamit din doon para ma-organize yung gilid. Marami pa actually gagawin sa bahay. I mean, mga ano lang, mga maliliit lang na mga bagay-bagay. Pero hindi namin maminsanan. Kasi nga, nag-work ako, nag-work si Daddy. Nagkikita nga lang kami ni Daddy Saturday, Sunday. Paano naman yung aming labing-labing? Sabado-linggo lang talaga kami nagkakakita, nagkakwentuhan. Sabi ko nga sa kanya last week, Han, sabi ko, alam mo, dami ko nang naipon na kwento sa'yo. Hindi kasi tayo nagkikita. Nagkikita kami, kunwari, last week, pang umaga ako, pang gabi siya. Pagdating niya ng alas 12 ng madaling araw, tulog na ako. Tapos aalis ako, tulog siya. Paano man kami magkikita? Ganun, Monday to Friday, ganun kami. So yun nga, Saturday, Sunday lang kami nagkikita, as in, hindi kami ano talaga nakakapagkwentuhan. Monday to Friday, hindi talaga kami sabay kumakain. As in, hindi kami nagkikita. Siguro in the future, pag medyo malaki na yung mga bata, papalitan ko din yung schedule ko sa trabaho kasi ayoko naman na ganito. Lagi lang ganito na hindi kami nagkikita. Medyo masakit sa damdamin na hindi kami nagkikita. Kahit papano, 'di ba? Kahit matagal na kayo magkasama ng asawa mo, syempre gusto mo na makasama siya. Kahit papano. Kailan ba ako nag-start sa trabaho? November 1. Ayan, ano na ba ngayon? November 20 na ngayon. 20 days na kaming ano lang, weekends lang nagkikita. Konting sakripisyo para sa mga bata, para sa pangkabuhayan. Kasi kailangan talaga magtrabaho dito. Marami namang trabaho dito, basta masipag ka lang. At saka, tiyaga talaga. Kailangan talaga ng tiyaga. Hindi kagaya sa atin. I mean, pwede ka mag-hire ng katulong kung gusto mo, kung maganda naman yung trabaho nyo, or kung malapit lang yung bahay mo sa mga tito, tita, mga pinsan mo ngayon, pwede mong iwan saglit. Yan kagaya sa amin, 2 hours lang yung alas 2 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Ayan, kung nasa Pinas ako, kung ganyan ang ano ko, schedule namin mag-asawa, iwan ko lang saglit sa mama ko or iwan ko lang saglit sa tita ko, sa tabing bahay, sa kapitbahay. Libre pa, di ba? Hindi ko kailangan magbayad ng how many euros. Nagbabayad kami ng for 2 hours sa 2 bata. Siguro sabihin mo ng 380 euros a month. Imaginein mo yun, kung katabing bahay mo lang yung pinsan mo o yung mama mo, bigay mo lang, tas bigyan mo lang ng pangmerienda, di ba? Tapos alam mo pa na yung anak mo safe, yung hindi ka kabado na iba yung magbabantay. Alam mo na in good hands yung mga anak mo kasi kamag-anak mo naman ang pagbibigyan mo. Pero dito wala. May kapitbahay akong Pinay, pero si Ruth, syempre magtatrabaho din kagaya ko, so hindi ko naman siya maiwan kay Ruth. Yung mga kapitbahay dito na Dutch, yung mga dito sa gilid tsaka sa harapan, hindi mo naman pwedeng iwan yung anak mo saglit. Kung hindi talaga kayo, siguro kung close na close talaga kayo, pwede mong iwan. Pero yung ganito na, ganyan ang kulay ko, nagkukwento ako, dito ako bala. Yan. Iba yung color ko doon, no? Kasi yung sa ilaw. Anyway, ayun nga. So, ganon. Kaya medyo mahirap talaga pag nandito, tapos walang malapit na kamag-anak. Mahirap in a way na kapag meron kang mga anak, tapos gusto mong mag full time sa trabaho, ganyan, medyo mahirap talaga.
So, it all boils down to one solution. Yun nga na idala sa daycare ang mga bata. At least nakakapag-work kami ni Daddy Teban, kaming dalawa. Dati kasi nag-work lang ako part-time. Kung nanonood kayo ng mga vlogs ko, part-time lang ako nagtatrabaho dati 3 days. Tapos yung 2 days ko, nagba-vlog ako. So, almost everyday nakikita kami ni Daddy. Pero ngayon talagang namimiss ko siya kasi hindi kami nakikita talaga. Sabi ko nung nag-photoshoot kami nung Sabado, sabi ko gano'n, Dad, sabi ko, ito na lang, ganito na lang ang banding moment natin. Tapos meron kasi kaming tradition ni Daddy, hindi naman tradition. Meron kaming ni Daddy na kapag Saturday, Sunday, bawal ako mag-edit, pwede ako mag-video, pero hindi ako pwedeng mag-edit, hindi ako pwedeng, magbabad sa telepono kasi nga family day yun yung Saturday, Sunday. Tapos, pinakiusap ko talaga sa kanya yung Sabado, Linggo. Ngayong last week nga, yung last Saturday, Sunday nga. Kasi nga, kailangan ko mag-vlog. Wala akong oras. Monday to Friday, wala na akong oras talaga mag-edit-edit pa. Kasi pag uwi mo, kasi yung bata and everything. Ako singit-singit lang talaga sa vlogging. So, pasensya na mga joke kung super konti na mga videos namin. Pero don't worry, every video, update ko kayo kung ano na nangyayari sa bahay, sa mga bata, sa trabaho, and everything. So, please continue on watching our videos po and continue on supporting our maliit na YouTube channel. Maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa aming channel and patuloy na nang babash po sa aming channel. Thank you so much po sa lahat. No hard feelings po. May kanya-kanya naman tayong opinion. So, ganyan ang buhay namin dito sa Netherlands. Mahirap pero masaya syempre. Dahil tulog na ang Kenneth at si Ate Zoe ay nasa school. Sasamantalahin ko na alas 9 dito ng umaga. 9:30 ng umaga. Maglalaban ako at magluluto. Samantalahin ko na habang free ang aking mga kamay. Sana po nagustuhan ninyo ang aking mga chika. Kung meron pa kayong gustong pagawa sa amin or kung meron po kayong request na vlog para po sa amin, please comment down below lang po kung may gusto kayong i-vlog namin, scenery dito sa Netherlands or kahit ano po, kung kakayanin po namin, iba-vlog po namin yan. At please don't forget to like this video, share this video, and subscribe na rin po sa aming YouTube channel. Click nyo na rin po yung notification down below, yung bell, para po updated kayo sa lahat ng aming videos. Maraming salamat po sa panonood ng aming channel. See you all next time mga Jo. Bye! Thank you for watching.